Hello po, good afternoon sa inyo. Ako po si Paul Salas and ako po si Chino dito sa Karamihan. Magpinsan kami ni Jack na si Boy. So, ayun, ako naman yung dito. Magkabaliktaran kami ng ugali ni Jack dito, yung magpinsan. Ako naman yung parang medyo maangas, happy-go-lucky. Tapos sana abangan nila kung ano yung magiging papel namin sa kayong Karamihan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang saya dahil yearly po tayo nagkikita. Ibig sabihin, yearly din po yung project. So, I feel so blessed. And, syempre, ang character ko po dito ay si Bonnie na Lola's boy, mabait, may lihim na pagtingin kay Kara. Lihim? May mga twist po sa sa kalagitnaan ng istorya. And ayun nga po, magpinsan kami ni Bonnie. Ay, di, ako si Chino. Sorry, kasi isang beses pa lang po kami taping ni Paul kaya medyo hindi pa pumapasok yung mga pangalan po namin. So, ayun po. Sana po ay magkaroon ng magandang feedback na aming show. Good afternoon po. Ako po si Mika de la Cruz. Ang character ko po dito ay si Mia. Kakambal po ni napakagandang Kara. Ang ganda ka! Ang ganda ka! Nima Boy. Sorry, Nima Boy, tama. Ako po dito ay mabait naman na tao si Mia. Talagang lang, siya lang yung dark and more on the negative side. Kumbaga sa isang tao may dalawang personality. Ako yung pariwara. Parang gano'n, no? Ako yung medyo, diba? Ako yung naiba ng landas eh. Antipatika po ako, medyo negative magsalita, pero yung intention ko, dahil sa mahirap po yung kalagayan ni Mia. So, ayun po, tingnan natin. Nasa likod ka eh. Di ba po, ang hirap naman din ng gano'n. So, lahat naman ng linya niya, may pinagagalingan mo. So, ayun po. Sana po mag-usap po. Yeah, magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po dahil nandito kayong lahat. Ang ganda ng boses ko sa mga. Sweet, no? Sweet. Oh, yes. Ako po dito si Kara, ang mabait na kapatid ni Mia na kahit minsan meron silang hindi na pagkakasunduan. Siya na yung pilit na umiintindi. Siya yung hanggat kaya, binibigay ko anong gusto ni Mia, mapagmahal na anak, syempre, career-oriented na babae. Sino bang mag-aakala na isang simpleng babae ay meron palang itinatago, meron palang sekretong malala na tingnan natin kung paano matatanggap ng mga tao. Thank you. That's sweet? That's it. Ang ganda ng barbs. Oo, no? Questions po? Most coveted role which in this drama series with a silver lining. Google Translate. Can you repeat the question? Can you repeat the question with subtitles, please? Subtitles, please. Para mahanda. Ano pa yun? And do you think your experience in life made you win the most coveted title with a silver lining for this drama series? Kung deserve daw natin yung role. Yun. Deserve nyo ba? Yes. Silver lining ito. Akala ko experience in acting. Their experience in life. That's a personal question. Thank you po for that wonderful and very deep and English question. With a silver lining. With a silver. Oh, catchy. For the grade. Catchy on the grade. Yun. For me, experience in life, yes. Opo. Para sa akin, alam ko po yung mga pinagdaanan ko sa buhay and feeling ko not only in life but also in my career. Madaming ups and downs, madaming missed chances, madaming
times na na-down, madaming roles na hindi napunta sa'yo. Yes, para sa akin, kung experiences in life po ang pag-uusapan natin, feeling ko, eto talaga yung binigay para sa akin. And actually, my experiences in life connects to my character. Parang, ganun ko na lang sasabihin. Nag-connect ko siya sa character ko as Mia. So, blessing talaga to from the Lord po na ito yung binigay para sa akin and gagawin ko yung best ko para makamit to na may silver lining. I like it! So, ano ba? Ako, para sa akin po kasi masyadong mabait si Cara. Kumbaga, hindi ko naman maihahambing yung personal experiences ko kay Cara. I'm a bit of both Cara and Mia. Kaya nung binigay po sa amin ni Mika itong proyektong ito, nakakatuwa kasi nakaka-relate ako sa parehong characters. And kung deserve man, ibibigay po namin ang best namin with a silver lining and a gold chain para maipakita po sa kanila na tamang sa amin po ibibigay yung project. Thank you. How about you? In what ways are you like yung dark side mo? Kasi you said you can identify. Parang wala sa isura. Ibig ko pong sabihin, totoo po yun, parang lahat naman po tayo, hindi naman tayo like, pag mabait ka naman. Parang, parang lagi kang may dual personality at some point. Ako, pag alam ko na ginagawa na ako ng mali or anything, hindi ko na para i-pursue, hindi ko na para i-tolerate pa yung gano'n. Hindi ko mambibig ko. Magsasalita ako pag mali, pag masama, pag against my will, yung gano'n. Yung magiging masama siya sa mata ng iba, pero para sa akin, yun yung tama. And yun yung deserve ko. Parang gano'n. Gano'n din yung character ni Mia. Masyado lang talaga siyang maraming pinagdaanan, kaya siya gano'n. Hindi dahil sa masama siya. Diba? Follow up lang. Okay. Follow up lang yung about you getting the role. Did you audition for the role o talagang you were handpicked para sa mga characters na piniplay nyo? Ay, siguro po. Oh yeah, please. I was also the producer for Meant to Be, the program that had Mika, Barbie, and Chuck together. And it was a good first project for both of them kasi nakita namin yung dynamics sila. And with that in mind, we thought of a project that would best fit them. It's been probably 3 years since Barbie did a non-romantic comedy project. She's been doing In They Will Always Love You, Meant to Be, That's My Amboy, and her last traditional drama was The Half Sisters. And we thought as producers it would be best to bring her back to her forte. She's a good comedian, there's no doubt about it, but she is also a very good dramatic actress. And with Mika, since kalilipan niya lang po sa GMA, her first project was Meant to Be, which happens to be a romantic comedy also. And when she was in ABS, she was also a very good dramatic actress. So we thought of a project that is both traditional drama and yet may fantasy element that would capture the core audience of these four. Even si Jack and si Paul, yung may following sa kids, and yung may following sa who we call the millennials. Yun. So yun po talaga. Even with casting of Jack and Paul, it was a conscious effort from our part to tailor fit the characters to them. Kasi we feel it's high time we do a high concept fantasy drama on prime time that is not in the tradition of Encantadia or Malawi, where we have been excelling as producers, pero ito naman yung traditional drama and yet may iba kaming ina-offer.
Yun po yung naging Trinity, naging concept behind the cast. Nice, thank you. Even with the adult cast, kung saan nag-impisa yung kwento, like kina Carmina Villanueva, Jan Estrada, Glidel Mercado, and Mike Tan, and all the other characters, it was a conscious effort to basically arm the project with the best and award-winning cast. Nice. Thank you. Thank you. Gimaras yung yung kwento tungkol sa panty, yung nawawalang panty ng mga girls. Is Dolly. Actually, dun po namin loosely binase yung character ni Mike Tan, who is the Encanto in our story. Na siya, supposedly, kaya po kami nag-shoot sa Bacolod and the Negros Occidental areas kasi gusto po namin ma-capture yung ganung hanggang ngayon, 2019 na po, naniniwala pa rin po tayo sa Nuno, sa Encanto, diba, yung mga ganung ugali ng Pilipino, yun po yung ginamit namin. Yun po yung pinagalingan ng kwento. Ma'am, so, di ba nagsimula tayo sa Negros Occidental, specifically in the areas of Silay, Talisay, and in Bacolod. So, is there any chance in the future that they will also be, the story will be backtracked, tapos sila naman? Sila na yung babalik, yes. So, it's written in the story arc na babalik talaga si Cara at Mia sa where it all happened. Yun. Ito nga, Negros Occidental. Okay. Hypothetical lang. Kunwari, pwede ka talaga kayo magkaroon ng kabaliktaran ng mukha. Ako si Taylor. Taylor Swift. Sobrang love na love ko siya. Hindi ko alam kung anong reason, pero sobrang love ko siya. Ayun. Kabisado na ito. Sobrang. Anong Taylor Swift song mo? Lahat eh. Gorgeous. Yun, at saka Call It What You Want. Sample nga. Ikaw naman. Iisip pa po ako eh. Ang hirap mag-isip kasi wala akong iisang like yung parang si Barbie. Sobrang idol niya talaga. Angelica na lang. Naku, mahirap yun pag si ate po. Bakit? Sobrang contrast po kasi ng personalities namin. Okay, ako. You have nothing in common? We have stuff in common po. Pero like, po, si ate yung kikay na mas bagets po siya sa akin, loud, parang bakla siya magsalita. Ganun po siya eh. Strong yung, sobrang magkaiba, very strong. Ako yung parang mahina na parang lalaki. Sino ba? Siguro isa na lang sa hirap mag-ising niya. Teka, gagalingan ko dito. May star po ba to? Mayroon na sa mind ko. Siguro na lang po, si Shroud. Hindi niyo po siya kilala, I'm sure. Isa po siyang gaming legend. So yun po. May computer. Yun na lang po siguro. Para pag maglalaro, siya na po yung Siya na ba? Siya na bala kami. Yun na lang po siguro. Ayaw mo ba siya? Si Christian. Pero din Ay, sila din po. Sila. Sige nga, jackpot. Sagutin yung kabaliktaran. Kung meron akong kabaliktaran, siguro yung idol ko sa Hollywood, si Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Halimbawa, may mga project, siya muna. Tapos pagka pang Pinoy, sa akin, baliktaran kami. So, ma-explore ko kung paano siya ang galing. Umarte. Naging idol ko siya sa Colonel Animal ng Netflix. Galing niya lang siya. Sabi ko, naging parang gusto ko maging galing. Parang siya na yung pasyente. Siya yung gusto kong Ako, siyempre, isa sa basketball player, NBA. Pwede si si Lebron na lang siguro kasi idol ko siya. So, mahilig naman din ako sa sports. Baka mabibigyan niya ako ng
basketball. Kasi guwapo ka. Ikaw na sa looks. Pero bagay kayo nasa likod. Kasi matangkad yun sa akin. Oo, pwede. Ikaw yung nilagay sa likod. Support. Yung yaman din niya. Oh, yeah. Brown. Naisip ako dito, Paul. Paul, parang it's the first time na